Ama naming Yahuwah, narito po ang iyong mga alipin. Nagkakatipon kami sa iyong banal na harapan. Nag-aalay kami ng maraming papuri at pagdakila sa iyong pangalan sapagkat ito ang katungkulan namin bilang tinawag mo at pinili sa uling araw, maglingkod at sumamba sa iyong banal na pangalan. Narito kami, nagtitipon para sumamba, hindi sapagkat katungkulan namin, sapagkat marami kang ginawa sa amin kabutihan. Napakabait mo sa amin, Ama. Kitang-kita namin hayag na hayag sa aming buhay ang patnubay mo, ang pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Ito'y katunayan na ginagawa mo, tinutupad mo ang pangako mo sa iyong mga anak. Hayag sa amin na kami pinili mo. Mayroon kaming katungkulan na tumanggap ng biyaya galing sa iyo. Ama namin, pasensya na po sapagkat marami kaming hinihiling sa iyo sa araw-araw. Sapagkat ikaw lamang po ang makapagbibigay ng aming mga hinihiling. Sapagkat ikaw lang po ang makakaunawa ng aming kalagayan. Ikaw lamang po nakakaalam ng aming pinagdaraanan. At ikaw lamang po makatutulong sa iyong mga anak at makapagbibigay ng solusyon sa aming mga hinihingi.
sapagkat ikaw po ang makapangyarihang Diyos sa lahat na aming Diyos na nagbigay ng pangako sa bawat sa amin. Ama namin, kaya wala pong dahilan na kami magtaksil sa iyo. Wala pong dahilan na kami bumagal sa pagsunod. Kaya sa mga ganitong pagkakataon din, humihingi kami ng tawad, humihingi kami ng awa, kapag hindapatin mo kami sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa aming pagsamba, Ama namin. Kitang-kita namin sa aming paligid. Malapit na po ang araw ng aming katubusan. Malapit na po ang araw na kukunin mo na kami. Ngunit sino sa amin ang dapat? Sapagkat marami kaming pagkukulang sa iyo. Marami kaming mga anumang bagay na makahadlang sa aming pagtanggap ng aming kaligtasan. Kaya ikaw dan po ang inaming inaasahan na paghindapatin mo kami sa araw na yun. Makikita mo naman po sa aming puso, nagpipilit kami na maging dapat, pero hindi namin magagawa ito sa aming ganang sarili. Nangangailangan din kami ng tulong mo, Panginoong Yahuwah. Kaya Panginoon, araw-araw, kung tinatawid mo kami sa lahat ng aming kabagabagan, Panginoon, pagindapatin mo kami sa araw-araw. Maging dapat kami sa araw na yon. Natatanggap ng pangakong puto ng buhay. Sasalubong kami sa aming Panginoong Yahushua, gaya ng ipinangako niya sa amin. Sa aming pagsamba, Ama namin, kupkupin mo sana ang iyong mga anak. Panginoon, isugo mo sana sa amin ang iyong banal na Espiritu Santo. Hindi lamang upang aliwin kami sa aming kalungkutan. Hindi lamang sapagkat maibsan pong ang bigat ng aming mga pasan, kundi ilawan kami sa mga kalooban mo, Panginoong Yahuwah, upang makita namin ang kalooban mo, maganap namin siya upang bahagi ito ng aming mga pagsamba sa iyo. Pangunahan mo ang lalaking magtuturo sa amin, Ama, upang makita namin at ang liwanag mo na siyang gagabay sa bawat sa amin. Makita namin ang daan patungo po sa aming kaligtasan. Umaasa kami na babasbasan din mo po ang munting handog ng iyong malingkod upang maging ganap po ang aming pagsamba ngayong umaga. Ganap ang aming pag-asa na tinanggap na po namin ang aming ipinakikiusap sa iyo. Sapat ang lahat pong ito'y aming hinihiling at aming ipinakikiusap sa tanging karapatan po lamang ng aming Panginoon Tagapagligtas, ang Panginoon po naming Yahushua Kristo po. Amen. Aral ng ating kaligtasan, unawayan ang tingin. Ihayag na may kagalakan, ang mga naiyakuan. Magsinawin ng pagpupuri sa pag-ibig ng Ama. Iinay tunganan niya ang Panginoong Yahushua. At ngayon natin ingatan ang pangalan niya dakila. Ulwagas sa kasihan upang siya ay Sa buwan ng Hulyo ay meron tayong isang serye ng mga leksyon na ito po ay ating pag-aaralan na ang nilalaman nito ay ang tungkol sa naging buhay ng ating Panginoong Yahushua at yung kanyang itinatag na organisadong iglesia noong unang siglo. Mga magulang at mga mahal na kapatid, mahalaga po na ito'y ating mapag-aralan sapagkat the more we know Christ, the more we will be closer to Him. At magiging hopeful tayo, magiging matibay tayo sa pag-asa natin sa pangako niya na yan po ay pangakong galing sa Panginoon Diyos. Alam ninyo mga kapatid, ang buhay ng ating Panginoong Yahushua ay mahalaga ito para sa ating mga tagasunod niya. Tandaan natin ang sinabi ng ating Panginoong Yahushua, ang aking mga sariling tupa
ay nakikilala ko at ako ay nakikilala nila. Kaya mahalagang dapat nating higit na malaman at lalo nating malaman ang ating Panginoong Yahushua. Ano naging buhay niya? Ano naging kasaysayan niya? Sapagkat mahalaga ito para sa ating mga tagasunod niya. Kilalanin natin ang ating tagasunod sapagkat kung kanino tayo sumusunod, tayo nagiging alipin niya. Kung ang ating sinusunod ay likong leader, nagiging likurin ng ating pagsunod, lihi sa katotohanan, lihi sa mga aral ng ating Panginoon Diyos. Bagay na hindi nararapat. Alam ninyo, ayon po sa Bagong Tipan, ang Panginoong Yahushua ay ipinanganak. Ang kanyang inay si Maria at si Jose, ang kanyang stepfather. Yan ay nangyari doon sa Bethlehem. Lumaki siya, kaya tinawag siyang Jesus of Nazareth sapagat lumaki siya sa Nazareth at siya'y nag-umpisang mangaral sa edad humigit kumulang sa 30 taong gulang. Ang kanyang ipinangaral ay aral ng pag-ibig, pagpapatawad at ang tungkol sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, alinsunod din sa aklat ng Ebanghelyo, ang ating Panginoong Yahushua ay maraming ginawa na mga bagay na kung tawagin po natin ay mga himala. Katulad po ng ating pong alam at ito'y ating ibig na maripaso sa inyo mga kapatid, yung kasalan sa kanan ng Galilea, mula sa tubig ay gumawa siya ng alak. Ang pagpapagaling sa taong bulag, ang kanyang pagbuhay kay Lazaro, ang kanyang paglakad sa tubig, ang kanyang paglilinis sa taong may ketong, at maging sa kanyang pagbuhay sa anak ni Jairus. Hindi lamang yan, kanya ring pinakain ang libu-libong katao, ang kanyang pagpapagaling sa babaeng sa Paul mula ay nagkaroon ng problema sapagkat siya'y nagdurugo. Di ho ba? At maging yung kanyang resurrection o ang kanyang pagkabuhay na maguli. Mga kapatid, ang yan, mga katotohanan yan ay dapat nating malaman. Maalaala po natin at bunga ng kanyang mga ginawa na mga himala na yun ay gawa ng Panginoon Diyos sa pamamagitan niya ay dumami ang mga tagasunod niya, dumami ang humanga sa kanya. Pero tandaan po natin, habang siya'y nangangaral, hindi ho ibig sabihin ay smoothly nangaral siya ng salita ng Diyos. Marami siyang mga nakasagupa na mga tumutol, oposisyon sa kanyang pangangaral, pero sa kabila ng lahat ng yan ay nagpatuloy siya sa kanyang pagtuturo hanggang sa siya po ay inakusahan, bagay na hindi naman niya ginawa, siya'y inaresto, siya'y pinatay sa krus, siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng Diyos na maguli. Ang pagbuhay sa kanya at pag-akyat niya sa langit ay kasaysayang nakasulat sa Biblia na ito po ay sabi nga nag-umpisa. Yung kanyang pagtuturo, yung kanyang resurreksyon o pagkabuhay na maguli, diyan po nakasalig ang ating pananampalataya, ang ating messianic faith, ang sabi nga po ng ibang mga tao. Ang ating Panginoong Yahushua ay hinangaan po yan. At ang kanyang kasaysayan ay naalaman yan halos ng mga tao sa buong mundo, maliban na lang sa mga tao na hindi kumikilala sa kanya. Naging inspirasyon ng maraming relihiyon na kung tawagin ay Kristyanismo. Sa atin namang panig ay tayo ay followers ni Yahushua. Iniiwasan natin ng gamitin ng pamagat o katawagang Kristiyano sapagkat pag sinabing Kristiyano ay para tayong liter Christ na yan po ay ginamit ng mga ateo at mga pagano noon para tawagin bilang pag-scorn, bilang pang-insulto at pananakit ng damdamin sa tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Kaya sa ating pong serye ng pag-aaral tungkol po sa buhay at mga sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Yahushua ay muling sariwain natin. Because the more we know Christ, the more tayo ay magiging mananampalataya at lalo tayong mananalig sa kanyang pangako
Katulad ng binanggit ng ating kapatid sa kanyang panalangin, na tayo'y umaasa sa kanyang muling pagpapakita na gaya ng kanyang ipinangako. Yan ay pangakong ating dapat panghawakan, pero lalong titibay po yan kung ating lalong maiintindihan ang naging buhay, ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Yahushua. Paano nga ba? Ano nga bang naging buhay ng ating Panginoong Yahushua? At paano po kanyang pinasimulan ang iglesia na ito'y isang organisadong kilusan? Basahin natin ang unang mga talata sa ating pag-aaral sa Mateo. Mateo 3:1 hanggang 3, at Marcos, dumating ang panahon na si Juan na tagapagbautismo'y pumunta at nangaral sa ilang ng Judea. Ito ang kanyang sinasabi, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon, tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang dadaanan. At natupad ito nung dumating si Juan na tagapagbautismo noon sa ilang. Napakaraming tao ang pumunta sa kanya galing sa Jerusalem at sa buong lalawigan ng Judea. Nangaral si Juan sa mga tao, magsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. Ayon po sa ating binasa, ito po ay tumutukoy kay Juan na tagapagbautismo. Tinulaan siya nitong si Propeta Isaias nang sabi, si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabi, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Sino yung Panginoon? Ang ating Panginoong Yahushua. Sa makatuwid, bago po dumating ang ating Panginoong Yahushua, ang Diyos ay naghalal ng taong maghahanda ng kanyang daan na yun ang magtutuwid sa mga landas na kanyang dadaanan. Nang magkaroon ng katuparan ayon sa Marcos, natupad ito nang dumating si Juan na tagapagbautismo na ano ang kanyang ginawa? Siya'y nangaral. Saan? Sa lalawigan ng Judea. Ano ang kanyang ipinangaral? Magsisi ang wika kayo. Kanino tumutukoy yung kayo? Sa mga tao noon, maging sa panahon natin, applicable yan. At ano ang sabi? Talikdan ng inyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Makatuwid, mga kapatid, tatandaan natin, ang nag-pave ng way muna bago dumating ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach ay walang iba kundi itong si Juan na tagapagbautismo, mga kapatid. Ang tanong, kapag kang tayo nabautismuhan sa bautismo ni Juan Bautista, ano ang kanilang matatanggap? Matatanggap nila ang pagpapala na galing sa Diyos. Ang sunod nating tanong ay ito, nang dumating ng ating Panginoong Yahushua, sapagkat naigayak ng daan sa pamamagitan nitong si Juan Bautista, sino ang nagbautismo sa ating Panginoong Yahushua? At ano nangyari? Next slide. Mateo 3:16. Ganito po ang ating mababasa. Nang mabautismuhan si Yahushua, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit, at nakita ni Yahushua ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya na tulad sa isang kalapate. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sino po ang nagbautismo sa ating Panginoong Yahushua nang siya po ay dumating na sa edad na dapat ay bautismuhan, hindi sapagkat siya'y nagkasala, hindi sapagkat siya ay tumalikod sa Diyos. Hindi. Ang Kristo ay perpekto. Kung ang mga tao noong panahon ni Juan Bautista ay binautismuhan sapagkat sila'y nagkasala, kayang sabi, magsisi kayo at magpabautismo para kay mapatawad sa inyong kasalanan. Ang Kristo'y nabautismuhan, hindi sapagkat siya'y nagkasala. Nagbautismo sa kanya'y si Juan, hindi para siya'y mapatawad, kundi para tuparin niya ang kalooban ng ating Panginoon Diyos.
nang siya'y bautismuhan, anong nakita ng ating Panginoong Yahusya? Bumukas ang langit, nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya tulad ng isang kalapate. At ano ang sabi ng boses? Narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kaya mai-imagine natin, mga kapatid, ang nangyari sa Panginoong Yahusya. Maaring sabihin po ng iba, paano ho, kapatid na ministro, nung siya'y ipanganak, sa unang araw na ipanganak siya, hanggang sa bago siya mangaral, ano ho ang naging buhay po niya? Aba, pagka ating binasa, ang nakasulat po sa aklat po ng Juan, aba, ang ating po, o Marcos, ang sabi roon, hindi ba't siya ang karpenterong anak ni Maria? Alam nyo, sa halos sa kanyang edad nang siya'y lumaki at nabuhay na ng malawig hanggang bago siya mangaral, siya po'y karpentero. At may isang tagpo na nang siya po ay nasa edad 12, siya po ay pumunta doon sa sinagoga at nakipagdiskusyon doon sa mga tao. At doon niya binasa yung sulat ng propeta Isaias nang sabi niya, mula ngayon narinig nyo ang binasa ko, natupad ngayon ang kasulatang ito. Pag binasa po ninyo sa Marcos 3:1-6, ang Kristo'y nakipagdebate tungkol sa mga interpretasyon at mga gawaing ritual ng mga Jews. Dahil sa mga mayroon silang ginagawa o tinutupad na Jewish law. Di po ba? Ang Kristo ayon sa Juan 6:30-59 ay nakipagdebate tungkol sa interpretasyon sa aklat ng Torah sa sinagoga. Di ho ba? Sa aklat ng Gawa 17:17, 24:20, ang Kristo po ay nandoon din sa sinagoga. Nakipagdebate po siya sa mga Hudyo at maging sa mga Griego. At talagang siya po ay nag-oppose sa mga gawain na mga Pariseo at mga Iskriba. Mga kapatid, yan po'y ilan lang sa mga katotohanan tungkol sa naging buhay ng ating Panginoong Yahusya. Ang tanong ay ito, nang siya po ay binasbasan na ng Panginoon Diyos, di po ba? Nang siya'y mabautismuhan na, tinanggap niyang Espiritu Santo, ano ginawa niya ngayon? Tuloy natin ang basa sa aklat ng Juan. Ganito po ang ating matutunghayan. Next slide. Ngayon, nagkaroon ng pagtatalo ang ilang tagasunod ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa bautismo. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi, Guro, ang kasama niyo sa kabila ng ilog ng Jordan, ang tinutukoy po dyan ay ang Panginoong Yahusya, na ipinakilala niyo sa mga tao ay nagbabautismo na rin at nagpupuntahan sa kanyang halos lahat ng tao. Sumagot si Juan, walang magagawa ang tao kung hindi pinahintulot ng Diyos. Kaya kayo na rin ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lang ako. Isa lang akong sugo na nauna sa kanya upang ipahayag ang pagdating niya. Kagaya na sa isang kasal. Ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. At ang abay na naghihintay ay natutuwa sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ganoon din sa akin, sabi ni Juan. Tuwang-tuwa ako ngayon na lumalapit ng mga tao kay Yahusya. Kailangang lalo pa siyang makilala at ako namay makalimutan na. Alam nating si Juan ang nag-pave ng way bago dumating ang ating Panginoong Yahusya. Siya din ang nagbautismo sa mga tao. Siya din ang nagpakilala sa ating Panginoong Yahusya. Kaso nagkaroon ng konting pagtatalo sa isang tagpo noong panahon ng ating Panginoong Yahusya at maging si Juan Bautista. Di ba? Ang mas kilala ng mga taong tagapagbautismo ay si Juan. Ang sabi nitong ibang mga tao kay Juan, yung ipinakilala mo sa amin ay nasa kabilang ilog ng Jordan. Nagbabautismo na rin. Nagpupuntahan sa kanya ang halos lahat ng tao. Ano ang isinagot ni Juan? Tumutol ba siya na wag na kayong pumunta ron? Aba, hindi. Ang sabi niya, walang magagawa ang tao kung hindi ipahintulot ng Diyos.
Ang nangyaring yan, ibig lang sabihin, ipinahintulot ng Diyos yun. Kung marami ang pumupunta kay Yahusya para magpabautismo. Pero tandaan nyo, hindi nagbautismo ang Kristo. Meron siyang mga alagad na siyang ginamit para magbautismo sa mga taong lumapit sa Kanya. O, pag binasa nyo ang Ebanghelyo. Ngayon, ang sabi pa dito ni Juan, kayo na rin, sabi niya sa mga tao, ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lang akong sugo na nauna sa Kanya upang ipahayag ang pagdating niya. Kaya ang sabi nga dyan kailangang lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan na. Kaya itong si Juan, mapapansin po natin na siyang nag-pave ng way bago na dumating ang ating Panginoong Yahusya, nang dumating ng Kristo, itinabi niya na sarili niya. Kailangang lalo pa siyang makilala ang Kristo. At ako na may makalimutan na. Kaya may napapansin ako sa Iglesia ni Kristo na pinanggalingan po natin, ang laging binabanggit sa panalangin, basbasan mo po ang aming tagapamahalang pangkalahatan at ang kanyang dakilang helper. Oh. Si Juan hindi ganun eh. Dapat siyang makilala ang Kristo. Ako'y sugo lang na nauna para ihandang daan niya. At kung paanong higit na dapat niyo siyang makilala, ako naman makalimutan niyo. Nakikita ninyo ang kapakumbabaan ni Juan. Hindi, yung ibang mga reliyon, siya na nga ang naging tagapamahalang pangkalahatan eh. O, di ba? Yun ang masakit dun eh. Pati titulo, inagaw eh. Pero itong si Juan, mababa loob. Alam niya kung saan siya pupwesto. Nang dumating ng Kristo, dapat siyang makilala. Higit sa lahat. Ako naman makalimutan nyo. Mga kapatid, ayon po sa banal na kasulatan, kailan po nag-umpisang mangaral ang Kristo? Basahin natin ito. Basahin natin mismong talata ng Biblia, Lucas. Ganito nakasulat. Ayan. Mga 30 taong gulang na si Yahusya nang magsimula siya sa kanyang gawain. Ayon. Mga around 30 years old. Ayon sa pagkakaalam ng mga tao, anak siya ni Jose na anak ni Eli. Alam niyo, pag binasa naman natin sa Wikipedia, the Gospel of Luke, Luke 3:23, it states that Jesus was about 30 years of age at the start of his ministry. A chronology of Jesus typically sets the date of the start of his ministry at around 27 to 29 AD and the end in the range of 30 to 36 AD. Yan po ang ayon sa bersyon ng Wikipedia, pero ayon po sa ating binasa sa Lucas, na yan din ang kinote diyan sa Wikipedia, 3:23, about 30 years old. Nangaral ang ating Panginoong Yahusya HaMashiach. May edad-edad na siya. Di ba mga kapatid? Ngayon, ano po ang unang hakbang na ginawa ng ating Panginoong Yahusya para kanyang iprepara ang gawain niya tungkol sa kaligtasan ng mga taong sa kanya'y umaasa? Pakinggan natin, Mateo 4:18. Ito muna ang kanyang ginawang preparasyon. 4:18-22. Next slide. Habang naglalakad si Yahusya sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niyang magkapatid na mangingisdang sina Simon na tinatawag na Pedro at Andres na naghahagis ng lambat. Sinabi ni Yahusya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At habang patuloy sa paglalakad si Yahusya, nakita niya ang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee. Nakaupo sila sa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din ni Yahusya ang magkapatid. Iniwan nila agad ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Yahusya. Ano unang hakbang na ginawa ng ating Panginoong Yahusya para iprepara ang gawain tungkol sa pagliligtas ng mga taong maglalagak ng pagtitiwala at sasampalataya sa Kanya? Ang kanyang unang ginawa ay kanya munang tinawag at ibinukod yung mga taong kanyang magiging disipulo. At diyan nga sa kanyang paglalakad sa lawa ng Galilea, katulad ng ating mababasa,
ang unang tinawag niya ay sina Simon at na tinatawag na Pedro, yung kapatid niyang si Andres. Ano hanap buhay nila? Hindi ho doktor, hindi ho abogado, mga mangingisda. Ano sagot anong sabi sa kanila ng ating Panginoong Yahusya? Sinabi ng Panginoong Yahusya, sumunod kayo sa akin. Gagawin ko kayong mangingisda na mga tao. Sa ibang talatay, mga ngalakal ng ng mga tao, hindi na isda. Yung nagduda ba ang dalawang magkapatid at nagtanong, ano ibig niyong sabihin, Panginoon? Gagawin niyo kaming mangingisda ng mga tao. Ganun ba sinabi nila? Aba hindi. Kagyak, iniwan nila agad ng kanilang mga lambat. Yan, ano ibig sabihin po niya? Iniwan nila ang kanilang hanap buhay, sumunod sa ating Panginoong Yahusya. At sa kanyang patuloy na paglalakad, nakita niyo yung magkapatid, sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedee. Ano din ang sabi niya sa kanila? Tinawag din ng ating Panginoong Yahusya ang magkapatid. At ano naman ang reaksyon ng magkapatid? Iniwan nila agad ang bangka. Sino pa? Iniwan nila rin ang kanilang ama. Sumunod kay Yahusya. Walang tanong-tanong. Basta sila'y sumunod. Sa makatuwid, mapapansin natin at mailalarawan natin sa ating mga isipan ng ang Panginoong Yahusya, ang Masiyak, ay bago mag-umpisa ng kanya po na pangangaral gawain tungkol sa kaligtasan, ay kanya munang tinawag ang magiging mga disipulo niya upang makatuwang niya sa kanyang gagawin tungkol sa pangangaral ng dalisay na ebanghelyo. Ano po ang nangyari ngayon nung siya po ay nakapagtipon na ng mga alagad niya? Yun nga po ang 12 mga apostol. Duloy ang ating basa sa aklat ng Mateo 16-18. Ganito po ang nakasulat, mga kapatid. At ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Nang matipunan niya ang kanyang mga alagad, makakatuwang sa pangangaral ng ebanghelyo tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, dito sa tagpong ito, mayroon siyang kausap. Sinong kausap ng Kristo? Si Pedro. Ano ang sabi niya? Sa ibabaw ng batong ito, ay kanyang itatayo ang kanyang iglesia. Ano ang katangian ng iglesyang ito? Hindi malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Anong iglesia? Ecclesia ang tawag sa ibang wika. Kongregasyon, samahan, fellowship. Hindi tumutukoy ito sa building na katulad ng alam ng maraming mga tao. Ang tanong, sino itong mga itinayo ng Kristo ng tawag niya ay aking iglesia? Next slide, Efeso 2:20. Ganito nakasulat. Tayong mga mananampalataya. Ayan na. Kaya hindi tumutukoy sa building. Ang tinutukoy ay mga mananampalataya ay katulad ng gusali. Tinulad lang sa building na ang mga haligi ang mga apostol at ang mga propeta at ang pundasyon ay si Kristo o ang Kristo Yahusya. Doon sa sinabi ng ating Panginoong Yahusya, itatayo ko ang aking iglesia, ang tinutukoy no'y tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang pinakahaligi ay ang mga apostol at mga propeta. Ang pinakapundasyon ay ang ating Panginoong Yahusya HaMashiach. Kung ganon, ang iglesia o ang organisadong kilusan na itinayo ng ating Panginoong Yahusya ay nakatayo sa Kanya. Siya ang pundasyon sapagkat siya ang pundador ng iglesia. Kaya sa Kanya nakatayo, sa Kanya sumusunod ang mga mananampalataya. Organisadong kilusan. Hindi ito isang korporasyon, hindi ito isang ay isang grupo ng mga tao na bumubuo sa isang organized church. Ito'y mga mananampalataya itinulad sa gusali. Kaya nga po sa ibang talata ng Biblia, siya ang ulo ng iglesia at
ang iglesia naman ng katawan niya. Nang bumubuo sa iglesia yung mga mananampalataya. Kaya lang itinulad sa katawan ng tao para madaling intindihin ang relasyon at ang koneksyon ng mga taong mananampalataya sa ating Panginoong Yahushua. Siya ang ulo, Kristo. Ang mga mananampalataya ay katawan. Katawan at ulo, isang taong bago. Di po ba? Hindi natin pwedeng i-dissociate ang katawan sa ulo. Kailangan magkaugnay para ipakita ang mga followers ng Yahushua. Ang Kristo ay siya ang sinusunod. Kaya, iglesia ni Yahushua, mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua Hamashiach. Paano nagumpisa ito? Next slide, 12:32. Paano nagumpisa itong organisadong kilusang itinatag ng ating Panginoong Yahushua? 12. Ganito po nakasulat. Kayong mga tagasunod ko'y kaunti lang. Ngunit, huwag kayong matakot dahil ipinagkaloob ng inyong Ama na maghari kayong kasama niya. Paano nagumpisa itong organisadong kilusang ang leader na siyang nanguna, na siyang pundador ay ang ating Panginoong Yahushua. Ang sabi, kayong mga tagasunod ko, katumbas sa sinabi din ni Apostol Pablo, mga mananampalataya kay Yahushua. Ano sabi? Kayong mga tagasunod ko'y kaunti lang. Kaunti lang sa bilang. Hindi marami, mga kapatid. Kakaunti lang sa bilang. Ang totoo kung ating pang-uusisain Bago pa umakyat ang Kristo sa langit, ang mga mananampalataya 120 lang eto pa patotoo na Biblia. Ano pa ang pruweba sa Biblia na ang itinayo ng Kristo ay hindi organized church, kundi organisadong kilusan na ang bumubuo mananampalataya. Next slide. Ito pang ating babasahin, mga kapatid. Nakasulat sa aklat ng 3 mga talatang yan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan ninyong iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng sariling dugo. Una diyan, dapat nating mapansin, ang kausap ay ang mga mananampalataya na yun ang bumubuo sa organisadong kilusan ng ating Panginoong Yahushua. Merong mga tagapag-alaga sa kanila. Ano tawag sa kanila? Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa magitan ng sariling dugo. Alam naman natin na ang iglesia ng Diyos, iglesia ng Kristo, iglesia ng Panginoon, isa tinutukoy nun, yung iglesyang itinayo ng bugtong na anak ng Diyos. Sa iba't ibang mga salin, diyan sa saling yan, mali ang salin diyan. Bakit mali? Wala namang dugo ang Diyos sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Ang Espiritu walang lamat, walang buto. Sinong ginamit niyang kasangkapan? Ang kanyang anak, ang Kristo. Hindi ho ba? Sapagkat siya po ang nagtigis ng kanyang dugo. Pero yung kay Kristo o sa Kristo, ayun din ang sa Diyos Ang akin ay sa aking Ama din. Ang ibinigay mo sa akin, sabi ng Panginoong Yahushua. Kaya, mga kapatid, ang tinutukoy na iglesyang itinayo ng ating Panginoong Yahushua, lahat ng mga mananampalataya, tinatawag na iglesia ng Kristo, iglesia ng Diyos. Ano pa sabi? Ipinakikilala kita sa mga taong pinili mula sa mga tao sa mundo na ibinigay mo sa akin. Sila ay sa iyo. Ang tinutukoy ng Kristo, ang kanyang Ama, at ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyong salita. Nakita ba ninyo? Kaya ang sa Diyos, ayon din ang sa Kristo, sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Yahushua, ipinakilala kita sa mga tao na yun nga ang mga mananampalataya na bumubuo sa followers ng ating Panginoong Yahushua. Saan nanggaling sila? Sa mundo. Pero kanino ibinigay? Sa Kristo. Ano sabi na ngayon ng Kristo? Sila'y sa iyo at ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyong salita. Nakita ba ninyo? Kaya pagsunod sa Kristo, pagsunod sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ano pa sabi? At ng araw na yaon, nagtipon ng mga 120 mananampalataya
tumayo si Pedro at nagsalita. Kaya mananampalataya. Ang tinutukoy na iglesia, mananampalataya, tao. Hindi yung pag wala ka dito sa aming organized church, hindi ka kasama ng Kristo. Hindi ho totoo po yun. Yan po ang ating guni-guni at yan po ang itinuro sa atin nung tayo nandun sa iglesia, sa institusyon. Kaya pag wala kayo rito, hindi kayo sa Kristo. Ganun sila eh. Naging korporasyon. Pag hindi kayo kabilang sa AT&T, hindi kayo kabilang sa amin. Kabilang kayo sa iba. Di ba? Kailangan kasama kayo rito. Ang sabi, tinutukoy mananampalataya. Saan ka man nandoong panig ng mundo, ikay sumasampalataya sa Kristo, ay sumasampalataya ka sa aral ng Panginoon Diyos. Nagiging alagad ka ng ating Panginoong Yahushua. Iglesia ka ng Kristo. Ganon kasimple yun, mga kapatid. Kaya dapat maging maliwanag ito sa atin, mga kapatid. Kaya, ayon po sa banal na kasulatan, ano ang kanyang pinagpauna na mangyayari sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yahushua, nagumpisang po konti. Pero alam ba ninyo, mga kapatid, nung araw ng Pentecostes, nang ang Kristo'y umakyat na sa langit, 120 lang mananampalataya. Meron ng iglesia. Doon na nagumpisa ang movement na organisado. Kaya nga, pagka binasa po natin sa aklat po ng Juan, sa 14:12, katunayang, nung sinabi ng Kristong sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking iglesia, may iglesia na po nun. Ano ho katunayan, mga kapatid? Pagka binasa po natin, ang nakasulat po roon sa aklat po ng Juan, ang sabi ng ating Panginoong Yahushua, kung kayo ay, sinasabi ko sa inyong totoo, ang sumasampalataya sa akin ay makagagawa rin ng mga ginagawa ko. At higit pa rito, ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. Kaya, mayroon ng ginawa ang Kristo pagtatatag ng kanyang samahan na kung tawagin ay organisadong kilusan ng iglesia. 120 nga ang mga naging alagad. Ang sabi ng Kristo sa mga alagad niya, kung kayo ay sumasampalataya sa akin, makagagawa rin ng mga ginagawa ko. Makakapangaral din. Pero itong dapat nating pansinin At higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta na ako sa Ama. Hindi ba totoong natupad nga yan? Ano ibig sabihin higit pa rito magagawa niya? Higit pa sa pangangaral ng Panginoong Yahushua. Bakit? Ang pangangaral ng Kristo, konting panahon lang, humigit kumulang 3 years lang Kaya sa pangangaral, higit na makakapangaral ng mga apostol. Katunayan nang dumating po ang araw ng Pentecostes, di ba? Na ang sabi ng Kristo, huwag muna kayong aalis diyan hanggang sa matanggap nyo ang Espiritu Santo. Nung matanggap nila ang Espiritu Santo, nakapagsalita ang mga apostol ng iba't ibang wika at nag-umpisa silang mangaral. Nang sila'y mangaral, ang nabautismuhan, 3,000, sunod ay 5,000, sunod ay araw-araw na ang bautismo. Nakita ninyo? So we could imagine po na nang Kristo nasa langit na, mas malaki ang nagawa sa pangangaral ng mga alagad, dumami kasi, lumaganap yun. Dahil sa kung hindi siya akyat, hindi lalaganap yung Ebanghelyo. Di ba? Kaya siya umakyat Isinugong Espiritu Santo, tinanggap ng mga apostol yun. Nangaral ng mga apostol, ang dami silang naging bunga. Tanong, ano babala? Nung sila'y marami na, next slide po, ito nakasulat. 4:1. Malinaw ang sinasabi ng banal na Espiritu na sa mga huling araw. Ayan na. Tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Sino tinutukoy? Yung mga alagad. Ano katunayan? Tatalikod sila. Hindi tao tinutukoy. Pero sa pananampalataya nila sa Diyos, tatalikod sila. Ano gagawin? Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu. Ang susundin nila ay mga mandarayang espiritu. At ang itinuturo ng mga demonyo. Mula sa aral ng Diyos. Aral na ng demonyong susundin ng mga iba. Kailan? Sa mga huling araw. Sino? Yung mga tagasunod ng Kristo. Imagine natin yan. Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong
mandaraya, sinungaling, at walang konsensya. Ipinagbabawal nilang pag-aasawa at ilang uri ng pagkain, kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ang may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam sa katotohanan. Kaya kung ating mai-imagine nang marami na sila, mayroong ibinabala ang mga apostol, mayroong tatalikod sa mga tagasunod ng ating Panginoong Yahusya, tatalikod sa kanilang pananampalataya sa Panginoon Diyos, sa paanong sistema, sa pamamagitan po ng mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Anong klase ang mga magtuturo? Kampo ng demonyo. Ano ang sabi ng Pablo? Mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong ano? Mandaraya, sinungaling, at walang konsensya. Anong ilan sa mga aral? Ipinagbabawal ang pag-aasawa. Saan natin masasumpungan yan? Ay alam kong alam nyo na yan. Bukod sa pare, maging sa iglesia. Pagka hindi ka pag-graduate daw, huwag kang mag-asawa. Bueno, ano pa? Ilang uri ng pagkain. Pagkamahal na araw sa Katoliko, tandang-tanda ko, kapag ako'y Katoliko sa pulmula, bawal ang kumain ng karne, lalo pagkamahal na araw at Biyernes Santo. Pero nang aming akyatin, ang aming mga pinaglilingkurang pari noon, ang kanilang kinakain karne. Nakita namin. Ako mismo, nakita ko . Ano sabi? Kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ng may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam sa katotohanan. Ano nasagot pa? Anong sabi pa ng Kristo? Ito pa. Sumagot si Yahusya, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan. Bakit? Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabing sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Sa panahon yon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin, dadakping kayo upang parusahan at patayin. Anong ibinala ng ating Panginoong Yahusya sa mga alagad niya? Ganun din ang ibinala ng Pablo na ating unang binasa. Ang actually, natuto si Pablo sa Kristo sa pamagitan ng ng revelation. Di ba? Sabi ng Kristo, mag-ingat kayo. Kanino? Sa mga tagasunod niya. Upang hindi kayo madaya ni numan. Bakit? Darating ang maraming mga tao sa pangalan niya at sasabing sila ang Kristo. Natupad ba yan o hindi? Natupad. Kailan matutupad yan? Sa mga huling araw. Ano katunayan? Sa Israel, may nagpakilala. Siya daw ang Kristo, ang Mesiyas. Sinampalatayanan din naman ng iba. O sa Latinong mga bansa, mayroon daw Jesus doon sa kanila. Ang Papa, siya daw ay kahalili ng Kristo. Kita ninyo, natutupad . Sa Iglesia ni Kristo, kung sino man yung taong nandun sa kanila, tagapamahalang pangkalahatan. Ang Kristo lang ang ginawang tagapamahalang pangkalahatan . 18 ng Mateo, na ang lahat ng kapamahalaan sa langit at lupay, naibigay na sa akin. Ang Diyos ang nagbigay, ang Kristo ang recipient ng titulo na na tagapamahalang pangkalahatan. Ang sabi ng Kristo, dadayain kayo. Pati titulo, kinuha kay Kristo. Sino yan? Gaano karami ang mga tao nag-aangkin na sila ang Kristo? Ang dami! Ano din ang mangyayari? Marami rin ang kanilang ililigaw. Kaya hindi katakataka kung magpahanggang ngayon ay marami silang tagasunod. Nasabi na ng Kristo yan . Di ba? Talagang kakarampot lang ang mga maliligtas . Marami ang tinawag o konti lang ang pinili. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Kaya hindi ho katakataka ang nangyayari ngayon. Kaya ganyan ang kasaysayan ng buhay at ng iglesyang itinatag ng Kristo. Organisadong kilusan, mga kapatid. Kaya na ang ating Panginoong Yahusya, balikan natin, ay namatay na, siya'y binuhay na maguli, umakyat sa langit. Mga kapatid, ano ngayon po nangyari? Eto, next slide pa. Mabuti, basahin natin itong aklat ng gawa na ito. 8:5. 1:5. Next slide. Ito po, ang mga nakasulat. Inilibing si Esteban ng mga taong may takot sa Diyos
at labis nila siyang iniyakan. Mula noon, nagsimula na ang matinding pag-uusig sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Hindi ba totoo yun? Inusig ang Kristo nang mamatay, umakyat sa langit. Apostol nang nangangaral ng Ebanghelyo Nag-umpisa na yung pag-uusig, di ba? Yun na nga ang pagkasama sa pag-uusig, yung sinabi natin, ang binasa natin kanina, may mga mangangaral, magtatalikod, mga bulang mangangaral. Ano mangyayari? Kaya magkakawatak-watak ang mga mananampalataya sa buong lalawigan ng Judea at Samaria. Magkakawatak-watak. Bunga ng pag-uusig. Ang mga apostol lang ang hindi umalis sa Jerusalem. Si Saulo, na sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban, ay nagsumikap na wasakin ng iglesia. Hindi talagang itong si Saulo. Hindi yan si Haring Saulo ng bayang Israel. Yan ay si Saulong naging apostol Pablo. Kaya, pinasok niya ang mga bahay-bahay at dinakip ang mga mananampalataya, lalaki man o babae, at dinala sa bilangguan. Ang mga mananampalatayang nangalat sa iba't ibang lugar ay nangaral ng magandang balita. Isa sa mga mananampalataya ay si Felipe. Ayun. Pumunta siya sa isang lungsod ng Samaria at nangaral sa mga tao tungkol sa Kristo. Kaya patuloy na kumalat ang salita ng Diyos. Marami pang mga taga-Jerusalem ang naging tagasunod ni Yahusya at marami ring pare ang sumampalataya sa kanya. Pagkatapos pinuntahan nila ang mga bayan at ipinaalam nila sa mga mananampalataya ang mga patakarang na pagkasunduan ng mga apostol at ng mga namumuno sa iglesia sa Jerusalem. Sinabihan nila ang mga mananampalataya na sundin ang mga patakarang ito. Kaya lalong tumibay ang pananampalataya ng mga iglesia at araw-araw ay nadadagdagan pa ang bilang ng mga mananampalataya. Yan po'y nangyari bago po ang pagdating ng mga mandaraya o mga bulaang mangangaral. Dumami ang iglesia. Lumago iglesia. Naging matibay sila sa kanilang pananampalataya. Nangalat ang mga apostol. Kahit na sila inuusig, dumami pa rin sila ng dumami. Pero alam ninyo mga kapatid, gaya ng ating binasa sa Timoteo at ibinala ng ating Panginoong Yahusya, ang iglesia, bagamat sila po ay marami, noong sila'y marami na, doon po pumasok na ang pagtalikod ng ilang mga tagasunod niya. Ang totoo, sa mga sumusunod nating mga pag-aaral pa, ay ating malalaman ang mga kasunod na mga pangyayari, mga kapatid, hanggang sa ating marating kung saan tayo nandoon ngayon. Anong ibig sabihin nito? Ating ipinakikita ang ating pong close na relasyon sa ating Panginoong Yahusya. Kailangang higit na makilala natin, lalo na sa panahong ito, ang ating sinusunod ba na anak ng Diyos ay dapat nga bang sundin? Ano naging buhay niya na dapat nating matutunan? Ano ang naging buhay ng mga alagad na nanindigan hanggang kamatayan? Ano ang kanilang naging pananaw sa buhay? Kaya sila'y nakapanindigan. At ang iba'y nangamatay, baon-baon sa kanilang libingan. Ang pananalig na pagdating ng ating Panginoong Yahusya, makakabilang sila sa mga unang bubuhay maguli upang kasama noong aabot ang buhay na sumusunod din sa ating Panginoong Yahusya, sasalubong sa Panginoon sa alapaap na yon ang bubuo sa dalagang malinis. Sapagkat dito ngayon ay wala pang iglesyang malinis. Ang mga iglesia o tagasunod ng ating Panginoong Yahusya ay mga taong nagkakasala pa. Kahit gaanong pilit ang ating gagawin sa pagsunod. Ang sabi nga, walang taong gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Kaya ibig lamang sabihin, mamamalagi tayo sa turo ng ating Panginoong Yahusya, pagpapakumbaba, pagsunod, pagkilala sa kasalanan, at paglapit sa Panginoon Diyos sa lahat ng sandali ng ating buhay. Basbasan tayo ng Diyos, tumayo kayo, at tayo po ay mananalangin, mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Muli mong sinasariwa
sa isipan po namin ang aming pong pagkilala sa aming Panginoong Yahushua. Siya ang aming leader, siya ang aming ulo, siya ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Ama, alam namin, hindi magtatagal. Siya po ay muling babalik para sa kanyang kahal, para sa kanyang mga tagasunod. Sila ang iglesia ni Yahushua, mga taong sumusunod, hindi sa ibang tao o sa kanginumang ibang leader, kundi kay Yahushua. Sapagkat ikaw rin, Panginoon, ang may sabi na siyang aming pakikinggan, sapagkat siya po, Panginoon, ang ginamit mong kasangkapan upang siyang tumubo sa iglesia, na ito ay ang iglesia na kanyang itinatag, na tinatawag ding iglesyang sa iyo, sapagkat ikaw po ang lahat na sa likod ng lahat ng pangyayaring ito. Ang ibig lamang namin, Ama, ay dagdagan mo kami ng pananampalataya. Patatagin mo kami sa aming paninindigan, sapagkat alam naman namin na sa malaot madali ang mga nangyari sa mga anak mo noon dahil sa pangalan ng aming Panginoong Yahushua, inusig sila. Binahay-bahay, sila'y mga pinatay, ibinilanggo. Ang totoo, marami na rin ang ganito nang magkaroon ng iglesia sa mga huling araw. Maging sa amin, sa panahon namin, ay hindi namin masasabing kami po ay nakasisiguro na ang mga sinapit na mga unang mananampalataya ay hindi namin masasapit, ay hindi mangyayari sa buhay namin. Pwede itong mangyari sapagkat hanggat kami sumusunod sa aral at utos ng iyong bugtong na anak, Ama, walang mga aliping hihigit pa kaysa kanyang Panginoon. Kung ang Panginoon ay nagdanas ng pag-uusig hanggang sa siya'y patayin, kami man ay pwedeng mangyari sa amin ito. Kaya ang aming hinihiling sa iyo, Ama, higit po sa lahat araw-araw, samahan mo po kami, dagdagan mo kami ng pag-ibig sa iyo, sa pag-ibig sa iyong mga aral, pananalig sa iyong pangako, na walang bahid ng anumang alinlangan, kundi lalo kaming maging matibay sa paninindigan po namin. Ano man ang mangyari, ano pa man ang dumating, ikaw po, Ama, at ang iyong bugtong na anak ang aming susundin. Ito ang aming pananaw, ito ang aming paninindigan. Nakikisuyo kami sa iyo. Halina sa aming piling, Ama. Ibig naming maramdaman bago namin tapusin ang panalangin. Sapagkat sa tuwing kami sasamba, sa ganang amin, iniisip namin, baka ito na ang aming huling pagsamba. Kasi nga po, wala namang nakasisiguro kung sa susunod na pagsamba ay buhay pa kami. Kaya ang aming pakiusap, bago namin tapusin ang panalangin, palakasin mo po ang nanghihina. Kaming mga may sakit, sa iyo kami dumudulog. Huwag ka sanang magsawa na pakinggan ang nilalaman ng aming panalangin. Sapagkat ang totoo, marami po dumadalong mga kapatid ang may mga sakit. Ang iba'y pinagaling mo na. Meron kami pong mga gamot na iniinom, pero hindi yun ang aming pag-asa. Ang aming tiwala ay sa iyo. Ang mga doktor, kasangkapan mo lang. Kaya kaming mga alipin ng iyong bugtong na anak, nakikisuyo, samahan mo kami araw-araw. Huwag mo kaming iiwan kahit saglit. Baka kami po ay maligaw at makabitiw sa aming pong pananalig. Kaya aming inaanyayahan kang lagi, samahan mo kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. Pag nagigipit kami, Ama, gumamit ka po ng kasangkapan para lang may magamit kami. Mairaos ang araw-araw na pangangailangan. Makapagbayad kami sa aming mga bayarin. Sapat na po yun sa amin. Abang aming inihintay ang dakilang pagdating ng Panginoong Yahushua na doon po, Ama, magiging maligaya na kami na yun ang amin po na pinaghahandaan. Patawad po sa aming mga kasalanan at pakilingap ang mga anak mong naghihirap.
lalo sa mga lugar na mapapanganib. Ama, huwag mo silang kalilimutan upang kami sama-sama pang mabuhay, sama-sama pang makapaglingkod. Maligaya kami sa pagsunod sa iyong mga salita. Ang lahat ay isang alam po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua, na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Ama na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. May mga tagubilin tayo, mga mahal na kapatid. You can give your donations at www.opirpa.com and offerings at churchofyahushua.org. Please share our faith to others and tell them that they can worship via Zoom at 403-356-689, via Facebook Live, or through our website, www.churchofyahushua.org. On July 6 at saka 8 po, through 8, ay magkakaroon ng pagsamba dito sa Jacksonville, at inanyayahan natin ang ating mga kaibigan na dumalo dyan. Patuloy natin ipinapanalangin ang buong sangkatauhan, lalo na nga po mga leader ng mga bansa, pati na po leader ng mga reliyon, upang tayo ay magkaroon pa ng kapayapaan, patuloy na maipangangaral ang ministeryo at ebanghelyo ng ating Panginoong Yahushua, at para tayo matuto at makarating doon sa kondukta na hinahanap sa atin ng Diyos habang tayo nabubuhay. Hanggang diyan po at tayo'y natatapos. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom, o kaya siya'y tingin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran, gamit ang sandal.